Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Isang manigong bagong taon po sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, ako'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Kwentong Pilipino. Sana ang nagdaang 2025 ay nagbigay sa atin ng isang magagandang alaala at aral ng buhay upang bauri natin sa taong 2026. Dito sa Kwentong Pilipino, dalangin ko po ang patuloy na pag-usad ng ating mga buhay at paniniwalang ang bawat kwentong Pilipino ay magbibigay sa atin ng panibagong mukha ng buhay. Bago ang mga bagong pahina ng Kwentong Pilipino sa taong 2026, nais ko pong imbitahan kayo na balikan natin ang ilan sa mga linyang tumatak mula sa mga taong nagbahagi ng kanilang mga kwentong Pilipino sa nagdaang taon. Ang music, office sa umaga, gig sa gabi. Para lang kumita ako. Dahil nga dun sa financial struggle. So dumating yung panahon na parang hindi na kaya nung katawan ko. Sabi ko, baka naman ako'y mapahamak dito. Tapos kasabay naman nun, gumanda yung pasok ng mga gigs. So parang bigay rin talaga na nag-resign ako kahit wala akong malinaw na pupuntahan. Ano ba? Walang malinaw na plano. Oo. Basta sabi ko, hindi, gusto ko to. Gusto ko na to, itong music. Hindi ko, bahala na yung Diyos. Ako may awa. Ayun, tinuloy ko lang siya. And then, until such time na, sabi ko, gumawa kaya ako ng kanta. Kasi at first, ayoko naman Gusto ko lang naman, hindi naman sa ayaw, parang, ang gusto ko lang naman, kumita. Para masustain ko yung mga needs dahil nga sa financial struggle. Pero dumating yung panahon na, magsulat na ako ng kanta. Kasi sayang naman, nandito na rin naman ako. Destiny, isang mga awit, isang asawa, isang ama, isang taong sumugal upang hanapin at tuparin ang pangarap sa mundo ng musika. Mula sa Kwentong Pilipino, mabuhay ka, Destiny. Dalangin ko ang patuloy na tagumpay ng inyong mga likhang kantang Kape at Mahal Mo Kasi. Malapit mo nang marating yung victory na pinapangarap mo. Kung ako po tatanungin, ramdam ko naman po siya. Ramdam ko siya. Siguro may hinihintay lang din po na sign, may hinihintay na bump, kumbaga na parang dire-diretso na. Pero ramdam ko po na malapit na po Kasi yung mga dating pangarap ko, nandaanan ko na Siguro ang kulang na lang is makilala pa ako ng tao at marami pang makarinig po sa akin. Kapag lumawak na ba yung nakakarinig sa iyo, sa tingin mo, ano pa ang mas maibibigay mo sa publiko? Siguro kasi ako very, yung parang kung ano pong gusto nila. Syempre, we need to, to adjust. Pero kung ano pong gusto, ganun po, ginagawa ko po siya. Bilang live streamer, ganun din po ako So, if ever naman Gabriel, isang mga awit na lubos kong hinahangaan sa kanyang talento at naiibang estilo sa pagkanta. Maituturing na isang ulirang anak na sobrang magmahal sa kanyang ina. Punong-puno ng pangarap, punong-puno ng determinasyon at buong tapang na hinahanap ang kanyang bahagi sa mundo ng musika. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat Gabriel sa pagiging bahagi ng Kwentong Pilipino. Guys, dumating ako sa point ng buhay ko na ayoko na kumanta. Ayoko na. Kasi parang nakikita ko na hindi to lifetime Hindi to habang buhay na kakanta ako. Siyempre, pagdating naman ng panahon, tatanda ako, kukulubot ako. Mag-iiba ang itsura ko, figure ako. Sabi ko, paano ako mag-nurse nito? Kasi noong time na yun, nag-aaral din yung mga kapatid ko. So, kailangan namin makasurvive.
Eh, kailangan ko tulungan yung nanay ko. Shane, ang aking ultimate idol. Pagdating sa kantahan, noon sa Born Diva ng ABS-CBN. Minsan bang natamasa ang ningning ng kasikatan at kusang lumayo sa mga spotlight. Nahanap naman niya ang buhay na hinahanap niya noon pa man. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat sa ating pagtatagpo. Isang katuparan na ikay makapanayam at maging bahagi ng Kwentong Pilipino.